pala. Wala pala. Okay. Cyber. Okay. Definitions. Cyber is a computer or computer network. Yan. No? So, the electronic medium in which online communication takes place. So, ibig sabihin, kahit anong forms of communication yan siya, basta involve ang receipt, and transmission or sending of information po yan siya or communication, matik yan siya, you are using cyber. Opo? Okay. Ano naman yung kanyang space that is termed as cyberspace? Opo. Cyberspace. So, the virtual computer world. Alam mo ba kung saan yan? Hindi mo malalaman kung asaan yan. That is why the Supreme Court also emphasized the importance of where to file the action. Saan ang venue? Mamaya makikita nyo po kung saan yung venue. So it is the electronic medium used to form a global computer network to facilitate online communication. Pwede yan. And then, it is also called the New Horizon. Why? Because you can communicate to other people without having a face-to-face transaction. No? Makakausap mo siya sa pamamagitan lang ng tinatawag na cyberspace. Nakikita mo kung nasan siya, nakikita niya rin kung asan ka. So that is what we call the cyberspace, or tinatawag din po yan siya na the virtual world. Sorry. Ayan yan siya. That is the cyberspace. Ngayon, cybercrime na tayo. Sige. So, anything na kinumit mong crime sa pamamagitan ng cyber at kinumit mo siya sa isang cyberspace, then it is now a cybercrime. So, cybercrime, it is a crime that involves a computer and a network and criminal acts carried out by means of computers or the internet. Hindi nang hilampos mo ang ang computer. Ginamit mo ang technology ng computer or ng network. Hindi mo ginlampos. No, linamposan mo siya, sir, patay siya. Cyber murder? Hindi pwede. Cyber homicide? Hindi pwede. No? So, limited lang din po ang cybercrime. Wala pong cyber murder. No, alangan naman na tinignan mo lang siya, namatay na siya during pag-uusap po ninyo. Hindi po pwede yung kanan. Yan. Meron po siyang dalawang definitions under the UN. Wait lang. Yan. So we have computer crime and computer-related crime. So sa computer crime po yan siya, in its narrow sense, it is any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them. Ibig sabihin, ito po ay isang crime na kung saan sinisira mo talaga yung system ng ibang tao or ng ibang company, whatever. So that is computer crime. Sa computer-related crime naman po, dyan na po lumalabas yung iba. Yan po yung mga illegal behavior committed by means of or in relation to a computer system or network, including such crimes as illegal possession and offering or distributing information by means of a computer system or network. Ito naman po, aside from sirain mo yung network nila, no, mayroon kang ibang motibo kung bakit ginamit mo yung computer. Yung knowledge ng computer ginamit mo para makapag-commit ka ng crime, illegal activities. That would be computer-related crime. Magkaiba ha? Computer crime and computer-related crime. Meaning, sa computer crime, mismo ang tinatarget mo is yung computer system ng kalaban mo or ng target mo. Samantarang computer-related crime naman, gumawa ka ng crime sa pamamagitan ng knowledge ng computer. Like, for example, nagnakaw ka, no? Nagnakaw ka, cyber theft, etc., etc. So, that is computer-related crime naman. Next, how about technology crime? Technology crime is only a form of cybercrime. Ha? Please, familiarize the terms na ginagamit nila. It is only a part of cybercrime that uses electronic and digitally based technology
to attack computers or a computer network. So meaning to say, when we are talking about technology crime and the purpose is to ruin, no, or to attack computer or computer network, guys, lalong-lalo na po sa mga mayayaman, no? Sisirain mo po yung sisirain mo po yung network niya para ikaw yung maghasik ng lagim, para ikaw yung kikilalanin na network, edi technology crime po yun siya. So mapo-fall po siya under computer crime. Okay, again ha, part siya ng cybercrime si technology crime, pero pag pinagbabasihan natin is yung definition, part siya ng computer crime. Okay po? Yan. It includes the hacking of computers or any unauthorized use or distribution of data, denial of service attacks, and distribution of computer viruses. Wala naman po talaga yan silang gain, actually. No? Pero sinisira nila yung network mo. Inilalabas nila yung baho ng network mo kasi nga, i-distribute po nila yung mga nakastore na data dyan sa computer network mo. No, marami po ba yan silang forms ng hacking, sir? Mamaya makikita nyo po yan siya. Kasi ang pinaka-mode ng technology crime, ng cybercrime is hacking talaga if the target is the computer, ha? If the target is the computer. Kapag po ang target nga is to gain, no, makakapag-gain po siya, that's not computer crime already. That is computer-related na po siya. No, ginamit mo po siya not because you are attacking or destroying the computer network, but you are doing that, you are applying the knowledge of computer in order for you to gain something in return. Yan, kukunin yung mga data mo sa ATM, kukunin yung data mo sa inyong mga bank accounts, and so on and so forth. Yan, kaya nga mapapansin nyo guys, yung mga traditional na tao, traditional na mga negosyante, no, hindi talaga nagbabangko. Kasi alam po nila na hindi po safe. Kasi nga, trust issue kumbaga ba. Bakit ko ipapabangko sa'yo? Hindi mo naman, ba't ko ibibigay sa'yo, ipapatago sa'yo? Hindi naman sa'yo to. Parang ganun baga. Yan. How about electronic crime? Yan. Electronic crime naman. Ang daming term. Yan. Any criminal activity involving the use of computers as the illegal transfer of funds from one account to another or the stealing, changing, or erasing of data in an electronic data bank. Ano naman yan siya, guys? Ang electronic crime ngayon ay mafo-fall naman sa computer-related crime. Pakilagay na lang po ha, computer crime, technology crime po ang pwede niyang maging example. Ang kanya namang computer-related crime, syempre mayroon na pong intent to gain sa electronic crime. So, kadalasan po ang tinitira, bangko po. No? Mga banks, mga financial institutions po, ang tinitira naman po ng electronic crime. So again, dalawa na tayo. Computer crime, ang pinaka-the best example niya ay ang technology crime. Kapag ka naman po may intent to gain na po, matik yan, electronic crime that will fall under computer-related crime. Yeah. Generally, ang tawag naman po dyan ay computer crimes lahat. Yan. Pwede pong gamitin lang po yung gamitin po yung knowledge sa computer, and syempre, ang taong gumagamit po niyan ay hacker that illegally browses or steals. Dalawa na siya. General na po yan siya. So it would fall under computer crime as the definition of the United Nations, and it would also fall under computer-related crime. Kasi general na po ang pagkaka-define ng computer crime dyan. Pero pag computer crime as defined by the United Nations, be careful sa question, guys. No? Computer crime as defined by the United Nations, syempre attack lang po yan siya to computer network or system. Samantalang computer crime in general, wala naman po siyang sinabi na ginagamit ng United Nations, then the general din po ang magiging definition ninyo. It's either to attack a computer system or to steal. You have an intent to gain for that particular activity. So that is computer crime. Ngayon, on the part of the law enforcement naman, syempre meron din naman tayong tawag dyan. No? Lahat naman po na makokolekta natin, basta it is related to computer, we all call it as digital evidence. Sir, pero po under the criminal procedure, saan po mapopol ang digital evidence? Kaya nga guys, kailangan maintindihan nyo ng mabuti. Ang ine-examan po ninyo. Opo, pagdating po sa CLJ,
wala kang makikitang choices, mostly sa mga choices ng CLJ, na ang nakuha mong laptop, ang nakuha mong flash drive, whatever man yan, na related sa computer or technology, would fall under digital evidence if we are talking about CLJ na area. Lahat po ng digital evidence na yan would fall under the documentary evidence. Na po, even screenshots, whatever. Basta po ito po ay convertible into information, mahuhulog po lahat yan into documentary evidence. But the physical itself, for example, ito po ay isang flash drive, for example lang, at present ko po siya into court, in the court, matik yan siya, pwede siyang mahuhulog na physical evidence, no? Addressed to the senses of the court. However, the content of that would fall under documentary evidence. Again ha, the physical thing itself would fall under physical or material evidence. Or direct. Marami kasi autoptic, yan, direct, and so on and so forth. Basta po, address to the senses of the court, pwede po yun siya. But, as far as the content of that physical thing is concerned, yung content niya, that would fall under documentary evidence. Pag CLJ. Pag CDI, digital evidence. Ayan siya. Siya na siya. So, digital information that may be used as evidence in a case. So, this is also a data of value to an investigation that is stored on, received, or sent by a digital device or attachment. So, the features are, syempre, latent po siya, hidden. No, kailangan mo talaga siyang buksan. No, it crosses jurisdictional borders quickly and easily. Kasi pwede po siyang masend. No? And can be altered, damaged, or deleted with little effort. Yan. And can be time sensitive. Kasi pag nilagyan niya po yan siya ng oras lang, na pwede mo pong ma-access yan siya, then, time sensitive po talaga siya. Pero, nothing in the digital world is untraceable. Natitrace mo lahat yan siya. Apo. Mayroon po yan sila talagang mayroon po talaga yan sila mga loopholes. Siyempre, para makuha po natin yung mga yan. No? So, sir, yung ginagawa po ba ng cybercrime group natin, ng ginagawa ng mga DICT, Department of Information and Communications Technology natin, ang ginagawa po nila yan, same lang din po ba sa mga hacker? Yes. Same lang din po ang ginagamit na tools ng mga hackers. Same lang din po ang ginagamit na tools ng mga law enforcers po natin. So, same lang po yan siya. Okay, ano pinagkaiba ng computer forensics and digital forensics? Sorry. Yan. Ang tatandaan nyo po dyan, eto, yan, branch po siya. Pag sinabi mo pong computer forensic, branch of forensic science yan siya. Kaya nga sabi ko guys, bakit sinidi-I ito? Kasi may investigation na involved. Pero kung tatandaan nyo guys, kung titignan nyo yung definition guys, it is a branch of the forensic science. So dapat nasa forensic po talaga siya. No? Which deals with the investigation and analysis of media originating from digital sources to uncover evidence to present in a court of law. Samantalang sa kabila is, digital forensic is the application of computer science for a legal purpose. Yan po yung pinagkaiba nila. So, in digital forensic, you just apply the knowledge of computer science and investigative procedures for legal purposes. Samantalang, ang computer science is a branch of forensic science naman po. So, computer science, the use of scientifically derived and proven methods towards the preservation, collection, validation, identification, analysis, interpretation, documentation, and presentation of digital evidence derived from digital sources for the purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events found to be criminal. And lastly, it is the science of locating, extracting, and analyzing type of data from different devices which specialists then interpret to serve as legal evidence. Meaning kasi, ang tatandaan nyo lang po sa computer forensic is that it is the application also of the knowledge of the science
no, in order for you to present the computer, the digital evidences found in that computer in court. Samantala, ang digital forensics naman po, process lang po siya in collection. So the process of collection, ganyan, is part ng digital forensic. But when we're talking about presentation of the same to the court as an evidence, that is computer forensics naman po. Yan yung pinagkaiba nilang dalawa, no, pagdating sa application at pagdating sa definition. Again, computer science, it has to do with the elucidation or explanation of that digital evidence for court presentation. Samantala, ang digital forensics is limited only to the collection of the digital evidence. So you just apply the knowledge of computer science and investigative procedure in order for you to get or acquire the information, no, stored in a particular computer-related na digital evidence. Yun lang naman. Kaya nga po, major guys ha, major. Hindi ko na nilagay dyan yung mga motherboard, keyboard, or mga mouse. Grabe naman. Alangan namang hindi mo alam ang isasagot mo pag tinanong yung mga mouse. Grabe naman. No? Ayan. Kaya nilagay ko dyan is input function, the central processing unit or CPU, the data storage, and output function. Ngayon, medyo nawawala na nga ang mga computer shops. Mga internet cafe. Dati, usong-uso po yan. No, nawawala na po yan. And, unti-unti na rin nawawala ang mga laptops. Nawawala na, hindi pa naman nawawala ang mga laptops kasi nga, syempre, mas durable siya at syempre, mas convenient siya kapag mas mabibigat na mga activity ng computer yung pinag-uusapan natin. However, unti-unti na nilang nadidiscover, guys, na kaya na nilang gawin yan sa tablet. So, ang nangyayari kasi ngayon, mas convenient na ang gusto ng tao. So, syempre, mas convenient talaga pag tablet lang, maliit. Yung nga lang, wala kasi tayong dangle eh. Kahit ako, mas convenient na din talaga ako na nag-order ako, ang tagal man, parang na-delay. So, yun, konti maliit na lang. Tapos, pwede mo pang masulatan. Yan. Mayroon po isang review center sa, yan, Surigao. Yung kanilang parang yung nakita nyo kay Malupiton. Yung TV ni, Malupiton? TV ni Gavin. Yan pwede niyang sulatan. Actually, yun lang ang disadvantage lang din po nun. Hindi niya ma-record yung sinulat doon sa file. Kasi pwede mo lang sulatan yung screen. Opo. Parang ginawa mo na siyang automatic na PowerPoint na presentation na projector, tapos pwede mong sulatan. Ganon. Pero hindi mo masisave. Kaya ginagamit pa rin namin sa tablet talaga para ma-incorporate doon yung isinulat mo para ma-save lang talaga siya. Ano yung mga yan, sir? Ano yung mga yan, sir? Basic lang, input. Nilagay ko na dyan. Hindi ko na nilagay yung definition. Opo. Yung ginagamit mo pang input, no, paglagay ng mga information sa computer, yung mga equipment na ginagamit mo para maglagay ka ng information sa computer. Kasi syempre, the function of the computer depends on the user. Alangan naman. Diba? Kaya sasabihin mo, pag maganda po yung kanyang presentation, maganda po yung kanyang project, kanyan, nakadepende yun sa user. Kasi siya po yung nagko-command pa rin naman doon sa computer mismo. So, input function is the process of entering any type of data and instructions into a computer system. Kaya nga ang input devices mo po dyan is keyboard. So, gagamitin mo siya pang type. I-define ko pa ba yan? Mouse. Yan. Scanner. Ngayon, wala na pong silbi yung mga scanner ngayon, guys. Alam nyo kung bakit may scanner na po ang cellphone. Dati-dati, hirap na hirap kami mag-scan. Kasi kailangan mag-request pa kayo ng scanner talaga. Ngayon po, lalo na kapag naka-iPhone ka, mataas na version yung mga Android po ninyo. Yung in-scan mo na document, pwede mo pang i-convert into Word, into Microsoft, diba? No, yung mga iPhone 16 Pro. Huwag na yung Max, masyadong malaki yung Max. Yan. Pwede. Ako, sino pang nagturo? Ang nagturo pa, isang Android user.
Sabi ko, ang ganda ng cellphone mo, pre. Hindi mo alam yung feature. No, i-maximize mo yung feature niya. No? Hindi yung para lang sabihin na naka-iPhone ka, ganun. Hindi, gamitin mo yung feature na yan. No? Yan, isa sa mga magandang feature ng iPhone. Automatic, may built-in na siya na scanner, and then, pwede mo pa siyang i-convert. Yan, maganda. And then, CPU. Meron pa yung isa, yung function ng iPhone, yung lahat ng na-record mo, for example, nag-record ka. Eto, for example, nire-record niyo po ako. Opo, i-convert niya po sa sulat. Oh! Ang ganda, di ba? Isusulat niya. Naging document na. Maganda. Nagagamit na po yan ngayon sa korte. Hindi ko alam kung dito ginagamit na po. Yan. Pansin mo? Opo. Oo. Dati, ano lang man yung mga headset dati man? Ano yung headset nyo dati? Kapag ka maingay yung palibot mo, yung kausap mo sa ibang mundo, ang naririnig niya yung ingay ng paligid. Ngayon may mga noise cancellation na, di ba? Next, CPU. Ayan naman po yung utak. Yung utak ng computer. So, it controls operation of all parts of computer and processes data of the computer and takes data and instructions from the input devices and performs all type of calculations based on the instructions given. Kaya nga po dati, pag hindi ka marunong mag-Excel, wala hindi mo masosolve yung thesis mo. So kapag marunong ka, alam mo yung nilalagay mong instruction sa Excel, masosolve lahat ng Excel Kaya nga guys, kaya nga nandito rin ako sa Tacorong, nung karamihan pa ng preso dyan, 300 plus, sabi nila, sigurado ka na bilang mo yan. Kasi yung dating nag-duty, binibilang niya kung ilan ang Section 5, Section 11 ng RA 9165. Binibilang niya kung ilan ang murder. Binibilang niya yung ganito. Sabi ko, iisa-isahin mo pa yung karpeta para mabilang mo yan. Sabi ko ganyan, ilagay mo lang, input mo yung pangalan dyan, ilagay mo yung kanyang kaso, bibilangin niya ng Excel pag marunong ka lang. Yan. Kaya nga, sabi ko nga, dependent po lahat ng ito sa user. Yan. Meron yung isang user na napakagaling mag-Dota, napakagaling maglaro. Putang ina, pagdating niya sa Microsoft, hindi marunong kahit justify lang. Alam mo yung ganun? No? Sayang. No, at least man lang yung basics, alam mo lang din, di ba? So, Central Processing Unit. So, sino yung magko-control sa mga nilalagay mo? Matik si Central Processing Unit. That is why, if obsolete na, yan yung nangyari sa laptop ko. Pero mahal na mahal ko yung laptop na yan. Tagal na ngayon, wala na, hindi na nag-iilaw yung kanyang charging. Kasi nga po, dapat nakasaksak na siya. No, naka-dextrose na no? Nung time na naging obsolete yung hard drive, kaya makikita niyo po. Dati po kasi naka hard disk drive, HDD. Yung maingay, naririnig mo. Nag-discover. Binilan ko yan siya ng solid state drive, SSD. Mas mabilis kasi. So, nilagay ko, okay naman, nag-function naman. Yun ngayon, yung dati niyang drive, ginawa ko ng external drive. Yan. CPU. Okay ba tayo? Data storage. Ano po? Kaya po guys, pag bumili po kayo ng phone, no, advice lang naman. Hindi ko yan sinasabi na yun ang susundin nyo. Advice lang. Do not look at the looks of a cellphone. You look for the RAM and ROM. Opo. And also ngayon, refresh rates. Opo. Kaya nga sabi ko, grabe din talaga to si Apple ba? No? Ang ginagawa niya, pinapahirapan niya yung tao, makuha niya lang yung ganong feature. Kasi mas mamahalan niya, ganon, di ba? So, wala man akong pambili, di mag-Android. Ayan.
Kailangan may ROM at saka RAM. Okay. Pag ROM yan siya guys, mate, read-only memory siya. Okay tayo? Ano yan siya? It is a non-volatile memory type, meaning it receives data and permanently writes it on a chip and it lasts even after you turn off your computer. Yan po yung tinatawag nating ROM. Okay? Matik yan siya. That is the types. Ano ang tawag doon? Drive C. Yan. Of your computer. Yan. The data remains on the ROM, cannot be changed and remains forever basta hindi mo dinidelete. Ang RAM naman po is the random access memory. Ano naman yan siya? Volatile siya. Ibig sabihin, pwede siya matanggal. So, computer short-term memory, meaning used to hold instructions and data of currently running programs. So, kinukuman mo, open mo Messenger, and kailangan mo ng RAM. Kaya pag mabigat na, ano ginagawa mo? Tinatanggal mo yung mga open na applications, tama? Kasi mabagal na, tama? Kasi hindi niya kayang pagsabayin lahat na naka-open. So, ginagawa mo, tinatanggal mo. Para bang tanggal? Ganyan or ganon. Depende sa cellphone, na may ganon na tanggal. O, yan, ganyan. Ganon, tanggal. Ugaliin nyo pong magtanggal bago po kayo bago nyo po ibulsa or bago nyo po ibag. Tanggalin nyo po lahat. Kasi kumakain po yan siya ng RAM. Meaning to say, yung RAM na yan, pag pinapaandar mo yan, matik din yan siya ay kumukonsumo din ng baterya. So, ugaliin po ninyo, natanggalin nyo po yung mga yan bago kayo matulog, pag umalis po kayo, ganun, and so on and so forth. Meaning to say, kapag ka ginagamit mo siya, nagpa-function siya. Opo. Ito naman, pag isinave mo na po siya, matik yan siya, nandyan na talaga yan unless buburahin mo yan siya. Ganun. Other data storages, ipakita ko na lang sa inyo, be. Okay, wait lang Ayan. O, pasensya na kayo, naka-dark mode pa din ako. Opo. Opo. Eto po, wala po ako kasi tinanggal ko po. Ngayon, iisa lang po yan. Kasi nga, tinanggal ko yung kanyang drive D. Ang drive D niya yan, yung lagayan ng ano na lang. Okay. Usually po, kapag naka-local disk C kayo, yan po yung tinatawag nyo po na RAM apart. So, kakailanganin mo ng another storage at doon mo ilalagay. Sa mga bagong laptop po, mayroon po yan silang separate na storage. So, ang nilalagay mo lang po sa RAM, kadalasan is yung application. Yung mga sinisave mo na documents mo doon sa drive D. Mapapansin nyo sa mga may mga laptop, ganun ginagawa nyo, di ba? Ngayon, dahil wala akong ganun guys, ang ginagawa ko,
yung dati niya pong drive, ginawa ko na po siyang external drive. Oo, kinoconnect na lang yan siya. Ganyan po itsura. Diba? Ganyan po itsura niya. Oo. Diba? Yan. Properties. Tapos, pag may laptop kayo, ugaliin nyo pong Windows R, yan. Tapos, i-prefetch nyo lang. Prefetch. Yan. Tapos, magbubura na lang yan siya. Yan. Tapos, permanently delete. Ganun. Yan po kasi galing sa mga internet yan. Or, another one is, temp. Yan. Pag nag-temp po kayo, yan, burahin nyo lang din lahat. Kasi pampabigat po yan. Yan po yung mga files from internet. Yan. Skip. Pag di niya mabura, hayaan mo lang, mabubura niya rin yan. And so on and so forth. Tapos, pag hindi nyo po alam kung saan yung iba, ang gagawin nyo na lang po is ganito. Clean. Yan. Clean Manager. Kung hindi nyo po mahanapan yung Clean Manager, i-type nyo lang po. Windows R lang papanan nyo. Yan. So, calculate niya yan siya, tapos lilinisan niya po yung inyong computer. Okay ka lang. Yan. Permanently. Windows R. Prefetch, temp, tatlo. Ito po yung isa. Matagal kasi yan, base matagal na. Yan. Okay na. Gagawin mo naman, last, Windows R, tapos, temp lang, temp. So, tatlong gagamitin nyo, temp. Ibig sabihin ng temp kasi guys, is temporary files. Yan. Tanggalin mo lang para maggaan yung computer mo. Yan. Shift delete. O, di-delete mo na. Then, meron din yan sa right click. Yan, right click nyo po. Punta po kayo sa ghost mode. Kung may ghost mode po kayo dyan. O, yan. And then, clean up temporary files. Kung hindi nyo alam, gamitin. O, para maggaan yung, yan, na-delete na agad. Ganun lang. Simple. Yan. Ganun lang naman. Ayun. So, ito. Ito na po yung other storages natin. Yan, pwedeng HDD. Nawawala na po yan siya ngayon. Opo. Wala na yan siya ngayon. Meron po siyang rotating disk. Yun yung maririnig nyo sa laptop ninyo pag maingay. Yan. SSD naman po, yan, solid state drive, mas mabilis. Yun kasi parang disk talaga siya. Ito naman, flash, para siyang flash drive. Oh, may chip siya. Isipin mo dati, ang pinakamalaking mabili namin na flash drive dati, 2 gig. Ngayon, wala ka nang mabiling 2 gig. Pinakamababa, 32 na yata. 64. Opo, wala na pong 2 gig. Kasi meron kami pinasang file dati, 2 gig lang sana para mura kasi yung file, KB lang naman. Ang nangyari, so bumili na lang kami ng CD-ROM para doon na lang namin i-store. Nag-burn na lang kami ng CD. Ngayon, dati, ano ginagawa? Mag-burn ng CD para may pangsayaw. Hirap pa dati. Ngayon, download na lang. Edit mo na lang sa cellphone mo. Tapos, i-connect mo na lang doon sa operator. Igaganon na lang. Kung wala, Bluetooth pa nga minsan. Diba? Yan, SSD. Ang pendrive po, wala pa naman dito. Hindi pa ako nakakita ng pendrive. Plug and play kasi siya. Portable pa rin. Maliit lang talaga siya. As in, paliitan na ngayon, pero marami siyang may store na data. Huwag po kayong bumibili ng flash drive na 1 terabyte na sinasabi ha, tapos mura. Kalokohan yan. Yung sa mga Shopee. Kalokohan yan. Hindi yan makakabasa ng 1 terabyte. Tiwala kayo sa akin. And then lastly, we have output function. Ready? Pag print mo na siya, yan. The result generated by the computer once the processing of CPU is completed.
So, based on the instruction given by the user, it is now in the form of documents, videos, audio, graphs, images, etc. displayed on the computer screen. Pag print mo siya out, hindi na po siya output. No, anong tawag dyan? Hard copy na po siya. Ito, ang ibig sabihin po ng output function is the soft copy. So, kapag in-open mo sa cellphone nyo, naka-file siya, di ba? Naka-file siya. Pag open mo yan, pag na-display na dyan sa screen ng cellphone nyo, output function na po siya. So, lahat na na-save mo, na ginawa mo sa computer mo, matik, pag nakita mo, output function. Sir, ang cellphone po ba computer? Yes, cellphone is a computer. Oh. Dahil lang guys ha. Wait lang, wait lang. Wait lang ha. Wait lang guys. Ano nga ngayon? 20? Ano ngayon? Ay, 30. Saglit lang guys. Wait lang. Wait lang guys ha.
Sorry. 30 pa lang. May report. Ayun, sorry guys. Okay na. Next. Important events and personalities to note. Konti lang naman. Konti lang yan siya. Opo, hindi po yan siya masyadong marami. Yan, we have the first cyber attack. Yan, nangyari po yan siya sa France. Na kung saan dalawang magnanakaw po, nag-hack po sila ng French telegraph system and steal information from the stock market. Ano yan siya? Computer crime or computer related? Computer crime or computer related? Under United Nations. Still man, may still information na. Computer related. Yan. Early mobile calls. The Bell Telephone Company boots a group of young boys off the telephone grid in New York for repeatedly and purposely misdirecting and disconnecting customer calls 2 years after Alexander Graham Bell invented the telephone. So, anong tandaan nyo dyan? No? 2 years pa lang na-discover po at na-invent po ang telephone ni Alexander Graham Bell. No? Mayroon na pong nangyaring mga misdirection and disconnection po sa mga transmission lines ng telephones po. The Rabbits virus. Rabbits virus naman po, first virus on a computer. And bakit daw po siya rabbits? Kasi para siyang breathing like a rabbit po daw siya. So mabilis. So the University of Washington Data Center downloads a program on a computer from an unknown user. And then inconspicuous machine creates copies of itself before the machine overloads and ceases running. So, dumami daw po at siya, dumami. Kaya tawag sa kanya, Rabbits virus. Kevin Minnick. No, si Kevin Minnick naman po, yan, isa sa mga important na networks po na kanya pong hinack ay ang Nokia at Motorola, which is wala na talaga sila ngayon masyado. Leveraging specialized social engineering systems, tricking insiders into handling codes and passwords. So, ano yan siya? Computer crime or computer related? Ano ginawa niya? Computer crime lang yan siya. No? Penetration lang naman. Pero syempre, maraming nawala sa kanila. Pero hindi naman siya nagkaroon ng intent to gain. Yan. The logic bomb. Logic bomb naman po, the CIA blows up a Siberian gas pipeline. No? Isipin mo ang ginamit po nila is code. Kaya ngayon, yan din ang dahilan kung bakit mag-careful na po tayo masyado sa mga technology. Kasi dahil sa technology din, pwede na rin sila mag-send ng pampabomba gamit lang sa ganyan, no? So the CIA blows up a Siberian gas pipeline by injecting a code into the network and the operating system to monitor the gas pipeline without using a bomb or a missile. Di ba? Sipin mo? Makokontrol mo po yung bomba tsaka missile. Yung pipeline mismo na hindi mo man lang nilalagyan ng bomba tsaka missile. Tapos sasabog. And then, we also have the first cybercrime conviction. Lumabas nung anong year yan? 2000, yung una yata, unang new curriculum na exam. Yan. So, ano yan? Hindi tinanong si Ian Murphy, guys. Ang tinanong po dyan is kung ano po yung company. And that is the AT&T. Yung isang arena ng NBA. AT&T yata is Spurs, San Antonio Spurs, parang ganyan. And altered the internal clock at peak hours to charge off our prices. So, ano yung gawin? May intent to gain. Matik yan siya. That is computer-related crime naman po yan siya. Trojan Horse Program. Sir, ano po yung Trojan Horse pala, sir? Ang Trojan Horse po, guys, napanood nyo ang Helen of Troy? Ang Trojan Horse kasi, guys, ginamit siya pattern sa Helen of Troy na kung saan appearing as legitimate po siya na app. Akala mo, totoo. Akala mo legit. Inopen mo. Virus pala.
Di ba yun nangyari sa Helen of Troy? Di ba pinadalahan nila ang Troy ng malaking kabayo as a symbol of congratulations for the victory. Hindi nagbunyi sila, tinanggap din nila. Ayun pala, nandun na pala nakakulong yung mga nakastay, yung mga tao na kalaban nila. So yun, matay sila. And then, sa Trojan Horse program, it is a diskit. Naabutan niyo pa bang diskit? Wala na, no? Hindi niyo na naabutan. Square yan siya dati. Ngayon, kinokolekta na lang nila. Yan po yung flash drive dati ngayon. Sana. Yan. Square yan siya. Tapos ilalagay mo doon sa computer mo. Doon sa kanyang CPU. Lalagay mo doon. No? Plastic lang yan siya. Ganun po dati. No? A diskit that appears to be an AIDS information archive is mailed to a UK electronic journal to thousands of AIDS researchers and subscribers. No? Diskit siya, nagpakilala siya, no, nagpakita siya as akala mo totoo, legit na diskit, pero AIDS information daw po yung laman niya, pero hindi naman. So pag open nila, virus na po siya. So Trojan horse yung tawag siya. Morris worm. Yan, si Robert Morris naman po, no, disguise as a student kasi ang hinak niya that time is school. So nang ginawa niya, Robert Morris released what on the internet will be considered the first worm. Mamaya may intindihan niyo po anong pinagkaiba ng worm at saka virus. Opo, halos pareho lang yan sila. Magkaiba lang po yan sila ng pamamaraan kung bakit ng paggamit. Yan. To show that the author is a student there, doon sa Massachusetts Institute of Technology or MIT, no, na teacher po siya. Harvard po, graduate yan si Morris. No. So, ginawa niya, nilagay niya doon sa MIT mismo na school, yung worm. Para sabihin nila na ang gumawa ay isang estudyante. Anino din? The Melissa virus, the first prosecution. Magkaiba po yung first prosecution sa first conviction, ha? Yan. First prosecution naman po is in the person of David L. Smith. Imposible hindi nyo po alam yan. Didiscuss po yan sa college, guys. So, the Melissa virus, no? A virus that infected Microsoft Word records, transmitting itself via email as an attachment automatically, and mailed out to the first 50 names mentioned in the Outlook email address box of an infected device. Sinira lang. Computer crime or computer related? Computer crime. Yes po. Stuxnet worm. Ito naman po yun siya yung unang software bomb. Oh, yan. Pangsira. Kung anong effect ng bomb na physical, yan na rin po ang software na bomb. No, nang sisira po siya ng software. So, a destructive computer virus that can attack control systems used for controlling manufacturing facilities. Sir, ano pinagkaiba ng software at saka hardware? Yung hardware, yan po yung frame. Yan po yung nakikita mo. Ito, nakikita mo. Yung loob-loob po niyan, yan po yung software natin. Basic. Democratic National Committee email leaks or yung tinatawag nyo na DNC leaks. Yan. Emails from the DNC were leaked to and released by WikiLeaks prior to the 2016 US presidential election. Ano naman yan siya? Paninira attack, computer-related lang po siya. And, syempre, mayroong Pinoy na gumawa. And that is the, alam nyo naman, di ba yan? Imposible. Top 1 ang nagturo sa inyo. I love you virus. Isa po siyang IT student po ng AMA University. AMA? Meron pa ba dito? STI man lang nandyan, di ba? May AMA pa ba? Existing pa ba ang AMA University? Ewan ko kung meron pa. Yan. Or they call it love bug or love letter for you. That is 2000. Year 2000. Yan po. Created by Onel de Guzman. A computer worm that infected over 10 million Windows personal computers. Putangin ang galing ng tao na yan, no? And it started spreading as an email message. So, ano yan siya? Akala mo rin appearing to be legit siya.
No, with the subject line, I love you. And the attachment, love letter for you, TXT VBS. Yan po yung kanyang file name. Pag inopen mo po, wasak ang computer mo, wasak ang inyong Windows. Anong ginagawa, guys? Marami pa may hacker ngayon, pero konti-konti na hacker. For example, ako, dalhin ko tong laptop ko sa ibang bansa. Hindi pwedeng madala. Kasi ang mga application po nito, crack. Walang license. Crack ba from the license? Functioning siya as ganun. Crack siya. Hanap ka lang ng kakilala mo, IT. Ayan sila. Kaysa every year ka nagbabayad ng Windows mo. Hack. Crack. Crack version. Tipid. Bit. Ano yung ginagamit natin? Bit. Diba? Diba? 64-bit, 32-bit na computer. Yan yung ginagamit natin ngayon. Ngayon, hindi na po ganyan ang basehan. Ang basehan na lang natin ngayon is kung ilan ang storage. Cellphone nyo. Wow, 1 terabyte. Anong ilalagay mo sa 1 terabyte? Okay na yung 256 actually. Kaya masyadong bibili ng tinatawag ninyo na 1 terabyte, 512. Okay na po yung 256 gig. I-transfer mo lang sa iyong Google Drive. Yung mga importante mong mga documents dyan. Okay na po yan siya. Kung naka-cellphone ka is iPhone, ilagay mo po sa cloud. Yan. Anong gagawin mo para malagay mo siya sa cloud? Di condensation. Hindi pala. Evaporation. Parang ina-apply lang yan. Short for binary digit po ang bit. Yan. Binary digit bit. And a computer uses 2 binary numbers po talaga. Apo. And hash values po is the fingerprint for files. Ano yan siya, guys? Sa hash value, guys, kapag nakikita nyo po yung mga old na mga movies ng computer, nakikita nyo yung mga codes. Bawat isang letra po yan siya, guys, ay mayroon po siyang hash value. Pag sinabi mo pong hash value, yung letter A will not appear as letter A kapag in-encrypt mo po yan siya. Let's say, for example, 10001. Yan, that is letter A. So, hindi mo po siya mababasa kung wala kang encrypting device. And that is also ang pinag-aaralan, syempre. So, dati wala. Yan, pwede na, Jade. Okay. Yan. Again, fingerprint po yan ang file. Bakit? Hindi mo po yan basta-basta mabasa kung wala ka pong idea kung ano po yung encryptions niyan. Let's say, for example, ang nakasulat is, kunyari, 1001, 0011, ayan, 0110, ayan, tapos, 0101, for example lang. Ang ibig sabihin pala niyan, hindi mo alam, diba? Ibig sabihin pala, Jade. Yeah. Example lang, Jade. Sample lang ba? Sample. Kaya po ang hash values. Ibig sabihin, nakadepende po siya sa kanyang encryption. Yeah. So ngayon, bawat bit po, mayroon po yan siyang isang katumbas. Sa isang byte, may 8 bits. Sa isang kilobyte, meron po siyang 1,024 bytes. Sa isang megabyte, MB, hindi po yan saktong 1,000 ha. 1,024 po lahat yan. That is 1,024 kilobyte. Makala niya? And then, kaya mapapansin nyo guys, 2 gig, 8 gig, 16 gig, 32 gig, 64 gig, 128, 256, 512. Tapos biglang biglang 1,000 terabyte. Walang ganon. That is, to be exact, that is, what?
1,024 gigabyte ang isang 1 terabyte. Opo ha, kasi 512 times 2 is 1,024. Kaya yan po ang paghati-hati nila. That 1 gig, 2 gig, 4 gig, 8 gig, 16 gig, 32 gig. Dati, di ba? Ayan, 64 gig, 128 gig, and then 256, 512, and then 1,024. Apo, yan. 1 terabyte is 1 gigabyte is 1,024 megabytes. And then 1 terabyte is 1,024 gigabytes. 1 petabyte. Grabe nung laki na yan. Ginagamit na yan ng mga supercomputers. Yan. 1,024 terabytes. 1 exabyte is 1,024 petabyte. And 1 zettabyte is 1,024 exabyte. And yung pinakamalaki is yung 1 yottabyte. Yottabyte ha, yottabyte. Is 1,024 zettabyte. Yan ang pinakamalaki guys. Kaya niya na po yan mag-store ng kahit ilang videos pa. No? At malalaking kumpanya na po yung gumagamit po yan. Okay? Next. Malware na tayo. Malware plus phishing. Ay, sorry. Sinusulat pa ba? Sorry. Sumusulat. Sumusulat? Wala. Pinipicturean na lang. Yes, sige. Ito na po yung malware. Malware plus phishing po. Ayan. Mamaya maintindihan natin yung phishing. Po. Pag pinaghalo po yan, toolkits na po yan siya ng cyber criminals. Ayan. Short for malicious malware. Malicious software, sorry. So these are codes that cause damage to a computer system. Pwede pa niyang tanggapin, syempre code po yan siya. Pero madadamage na pala yung computer system mo. So that is malware plus phishing is equals to toolkits of cyber criminals. Ito po yun. Important lang ang nilagay ko po guys. Important lang na malware ang nilagay ko dyan. Yeah, we have black hats, backdoors, bundlers, Trojan horse, worm, virus, denial of service, or DOS, bots or botnets, di ba? Bots or botnets yan, spyware, social engineering, cyber stalking, identity theft, potentially unwanted programs, and prohibited or illegal content. Yan. Piling-pili na lang yan. Marami pa po yan, pero piling-pili na lang yan siya. Ayan. Okay. Sige. Umpisahan natin. Umpisahan natin. Black hats. Yung mga black hats. Black hats used to get unauthorized access to a website by the cyber criminals. Ayan. The malware is entered in the system through a backdoor, and it makes its way to the company's sensitive data, including customer personally identifiable information. Anong ibig sabihin yan? Papasok lang. Yan, ha? Unauthorized access to the website by the cyber criminal. So, ang gagawin dyan, syempre, kailangan magaling kang hacker para maka-access ka po dyan. Unauthorized, bakit? Kasi nga, hindi nyo po pwede dapat sanang ma-access yan, pero na-access nyo. Tawag dyan, black hats naman. Ano naman yung backdoor? Yan. From the word itself, backdoor, dumang ka sa likod. Yan. Used to get unauthorized access to a website, then spread the malware in the system. Yan. Through unsecured points of entry such as outdated plugins or input fields. Shh. Ugaliin po ninyo. May nangyari na po sa amin. No? Lalong-lalo na sa mga cellphones po ninyo na mayroon pong naka-open na ibang device. Yung mga accounts ninyo, ha? Opo. What is, pag-click nyo, ilagay nyo po yung, ilagay po ninyo yung password nyo. Ano ba? Tawag dyan, sayang na ba sa oras? Pag ilagay nyo. Napapansin ko sa inyo, pag inopen nyo Messenger, pag inopen nyo Facebook nyo, nandyan na agad. Okay po. Tanggalin nyo po yung ganyan na na mentality. I-log out nyo po.
Kaya kayo nagre-reklamo na na-hack yung Facebook po ninyo. Pag naka-open po kasi yan, ibig sabihin, open yan sa network. Pag i-close mo, then, what is password? Dali lang naman ang password. Bundlers. Ano naman bundlers? Hidden naman po siya inside what appears to be legit software or download. Ano yan siya? Kasama sa isang legit na app or software or download. Containers often include gaming software, freeware, image or audio files or screensavers. Ganun lang siya. So, ang ginagawa lang, sasama po siya sa isang legit na software. Opo. Hindi naman tayo kasi makapigbigay ng example. Alangan namang naglagay po ako ng virus dito sa aking laptop, no? Pero meron pong toolkits na ginagamit na ganyan. Kaya nga po nung inaya po kami, mag-training daw ng cybercrime, no, cybercrime seminar, kailangan daw kasi magdala ng another na laptop na willing ka na gamitin for viruses, ganyan. Bibili lang ako para lang sa ganyan. Hindi na lang. Pag nagaya-gaya kayo. Joke lang. Trojan horse. Bibili ka, sige be, bili ka ng laptop mo, pabayrusan mo lang para maka-attend ka sa training na yan. Trojan horse, yan naman siya. Tricks the computer users into thinking that it is a legit software but actually contains hidden functions. Ganito kadalasan yan guys. Oh. Ganito, for example ganito po kadalasan yan. Ito, madali lang to. Ito. Example po, gagawa tayo ng file. Example, ilalagay ko po dyan yung code ng virus. Love you. For example lang. And then, isa-save po natin siya sa desktop. For example lang Ang ilalagay mo po dyan, GradPic. SKSU. Example lalagay natin sa desktop. Sample lang. GradPic. Example ito. Ito. Nakita niya? Yan. Sample Palitan ko po yung file. For example, virus po yan. Kaya ba? Yan. Pinalitan ko yung dulo. JPEG. Kung makikita nyo po siya, naging picture siya. Kita nyo? GradPic ko na siya. Tapos image ang itsura, Tama? Image. In-open mo ngayon. Punyeta ka, walang image. Virus na pala. Nakita niya? Ganyan po ang Trojan horse. Akala mo legit, ay nako po. Di ba wala nang laman? Pero kunyari, kung virus po yun, nako po, sira na po computer mo yan. Di ba? Kunyari, babalik natin. Yan. Example lang Sorry. Kunyari, ito yung virus na talaga sorry. Di ba ma-open mo na siya? Ma-open mo na siya ulit. Ngayon, pinalitan mo, appearing, kunyari, virus talaga to siya. Yan, virus po talaga siya, GradPic. Ngayon, pinalitan mo siya kasi virus talaga itsura niya. Na ipalagay nyo ba na hindi siya Word file? Na ipalagay po siya ninyo na virus siya. Gagawin natin siyang Gagawin natin siyang isang legit na file. Di palitan mo lang ng itsura. Gano'n po yan siya. Ano na naman niya? Yeah. Okay, Word.
At saka virus. Yan halos pareho yan. Pag worm, unique form of malware. Why? That can spread autonomously. Siya lang mag-isa. Now, though they do not necessarily have a payload. Opo. Ngayon, uses the system memory to spread. Kung ano po yung meron sa computer ninyo, yun na po yung gagamitin niya. Magsi-self-replicate siya and deteriorate system functionality. Anong pinagkaiba niya sa virus? Same, sir. Correct. Pareho po sila. Software program designed to spread itself to other computers and damage or disrupt computers. Meaning, worms and virus are the same. They are to damage or destroy the computer system. Ano ang pinagkaiba nito sa virus? Okay, tingnan mabuti. Okay na? Ang worm po, independent. Mas madali siya. Bakit? Sa virus po, requires a host. So, ibig sabihin, hindi po siya pwedeng ma-spread pag hindi mo tinusok. Nakuha niyo? Ngayon, does not require human interaction. Nakuha niyo? Kaya kadalasan po yan, guys, ang worms na kukuha sa internet. Kaya huwag kayong click ng click. Promise. Okay, ang ginawa ko po dyan, guys, kasi nga, siyempre, basta may anak ka na kasi, hindi mo pwedeng hindi mapahawak yung cellphone mo na eh. So, ginagawa ko po ganyan, guys, patanggal ko po yan siya sa kakilala kong IT na lahat ng mga sites na hindi pwede sa bata, yan. Kung ano yung mapipindot niya. And syempre, pinarestrict na lang din na ma-open niya po yung inyong mga accounts. For example, bank accounts. Siyempre ngayon kasi guys, uso na kasi kapag mag-police kayo sa sunod or fire or BGMP guys, yung land bank kasi naka-mobile access na po yan siya talaga ngayon. Lalo-lalo na, mas convenient siya guys. Sa lahat ng bangko na may mobile app, ang pinakamaganda po talaga is land bank. Bakit? Wala po siyang charge. Oh. Kaya yung iba, gumagawa ng another na land bank nila, gagamitin nila pang GCash. Bakit? Walang charge. Ayan siya. Hindi mo ma-open ang virus talaga guys actually. Madidelete mo siya pero hindi mo siya ma-open. Ngayon, ang virus po triggered by human interaction. Ibig sabihin sir, mas pinasosyal na virus ang worm. Bakit? Pupunta po siya pag mahina na yung software mo. That is why guys, wala pong forever na cellphone. Why? Ang pinakamay magandang update ngayon is Samsung eh. Kaya niya hanggang 7 years na software update. After ng 7 years guys, huwag mo nang gamitin yung cellphone na yan. Lalo na pag mayroon kang mobile app dyan na banking. Hindi na protected yan. So you have to change. Alamin mo rin dapat. Kaya dapat pag bumili ka ng cellphone, huwag kang bumili ng old. Yung pinakabago. Bakit? Kasi mas matagal ang software update niyan. Kasi pag mahina na po yan, ay naku, papasukin niya. Kaya magpapansin nyo yung mayayaman. Iba ang cellphone. Diba ang dami nilang cellphone? Yan. Tapos bago dapat, latest agad. Yan ang maganda sa iPhone. Bakit? Pwede mo siyang i-trade in. Tama? Ilalagay nila yan sa cloud, lahat ng ng data mo dyan sa cellphone mo, para sa bagong cellphone mo, nandun na naman. Tapos, i-delete nila yan. Oo. Tsaka, secured. Bakit? Hindi ba nila yan gagamitin, sir? May posibilidad na gagamitin nila, pero syempre, makakasuhan sila. Wala na silang trabaho dyan. Pero, mostly naman, sa iPhone naman. Pero ang may pinakamaraming update ngayon is Samsung po. Meron po siyang patch hanggang 7 years na software update. After 7 years, palit ka na. Hindi yung every year nagapalit ka. Ha? Anuhin mo yan. Maniwala kayo sa akin, anuhin mo yan. No? Anuhin mo man yan. And then, ito naman.
Ano ang gagawin mo para makaiwas ka ng virus? Huwag mo lang patusukan. Simple. Oo, huwag mo lang patusukan ng iba. So kung ang ginagamit mo is yung flash drive mo lang, nasa'yo ha, at hard drive mo lang, nasa'yo lang din. Huwag mo siyang itutusok sa iba din. Sa'yo lang din. Ngayon, kailangan mo pa ba ng flash drive? May messenger. May messenger eh. I-send mo sa sarili mo. Pero hindi rin secured. So ang gagawin mo, Google Drive. Lahat ngayon naka-Google Drive na guys. Kaya sa akin, yung mga file ko sa office, hindi ko sinesave dyan. Sinesave ko sa Google Drive para kung saan man kami, mag-seminar man kami, pa-open ko. Ma-access ko lang. Diba? Wala pang vulnerability. Eto oh. Kailangan vulnerable bago siya Pangit lang ang iPhone kasi madaling malobat, ganyan. Pero sa security, guys, promise, isa yan sa maganda. Yan, Samsung din, ganyan. Yung iba kasi maganda lang talaga. Mga camera, lalo babae kasi yan ang hinahanap eh. Maganda sa camera, no? Ang iPhone kasi makatotohanan, no? Pangit ka na, papangitin ka pa lalo eh, no? Tangina, kita lahat eh. Kaago talaga to. Yung iba naman, puro filter. Ang ganda-ganda mo ba? Ang gwapo-gwapo mo. No? Mga lalaki, no? Oh, gwapo siya, girl, oh. Oh. Tapos pagkakita, ay, putang ina. Ganun, no? Kaya ako, magpa-picture din ako, guys, yan, sa mga PDS. Yung nagpapa-edit. For example, ilagay ko siya sa PDS kasi every year, ganun eh. Ang ginagawa ko yan, ako na lang din gumagawa kasi may printer naman. Hindi ko yun pinapa-edit ko. Ano tsura ko yun na yun? Bakit pala? Opo. Pangit man sir ay, naibutang mo sa ID mo sa ID mo sa PRC. Wala ka lang sa ayos. Kayo, bahala kayo. Basta ako, yun ko lang. Denial of service. Dalawa yan. Denial of service attack at saka distributed denial of service attack. Basic lang. Siyempre, yung isa, dinistribute mo. Yung isa naman, dininay mo lang. Ano yun siya? Basic. So, attempts to prevent users. Kaya nga, denial eh. Diba? Pag nakakita ka na dyan ng deny or prevent, no? Denial of service attack na yan siya from effectively using the said service. Sir, bakit po minsan hindi ko ma-open? Hindi ko ma-open, sir. Hindi lang na-update, nag-update lang siya. Pero to the point na hindi mo na talaga siya magamit, then it is a denial of service attack na po yan siya. A network server is bombarded with authentication requests, overwhelming the resources of the target computers, causing them to deny service access to other computers, making legit requests. Ayan na siya. How about naman, sir, distributed denial of service attack? Ano naman yan siya? A perpetrator seeks to gain control over multiple computers. Ginamitan mo ng mas maraming computer lang. And then use these computers to launch an attack against a specific target or targets. Kaya ito po yung pinagkaiba nila. Ayan. Sa denial of service attacks, for example, ikaw lang ang computer system mo lang. Kunyari, SKSU computer system versus sa akin. No? Yun, one system versus one system lang yun. Ito naman, several system. Pinagkaisahan. No? Niliputanin. No? Yun, Muslim to, Muslim. Ito, Christian. Christian, Muslim. Isa lang kalaban mo, marami na sila. Totoo man. Ito. Are, Ilocano ne. Amo man ang Ilonggo. Ang Ilonggo mo man gyapon. Daw Muslim gyapon kamo, isa lang kalaban, damo na kamo. No. Ang Muslim makipagsumbang ang Ilocano makipagsumbang na sa isa lang sa isa lang. Sukol na. Ha, Ilonggo kag Muslim, are didos. Mas damo ka, amigo. Safe ka, kaya isa lang kalaban mo. Itong classmate ko dati, si Narbay. Sino mga taga Kulamanda?
Ato isa, tayo ko naman, grabe to par. Dako, grabe siya. Ilonggo kalaban niya, Ilocano man to. Ilonggo kalaban niya. Bao, isa lang ah. Dako mo, hindi pa kaya. Na, are, slower lang siya nga makadinan. Siyempre, are, pastor. Diba? Ikaw ba naman, single, isa ka mo, single ka mo, sumbaganay ka mo, no? Pero kung duwa sila, tatlo sila, bukol-bukol kagid eh. Pas-pas, no? Easy to trace, difficult to trace ka man. Hindi mo kilala mo, sino kasuhan mo. Na. Amo na mapansin ko sa mga Muslim, guys. May nagkasakit sa ila, may nagkasakit sa ospital, puta, isa ka bunggo. Ara talan. Puta daw may aragin sang mabulig mulao. Di ba tol? Oh, totoo yan. Puta, one for all for one. Hindi mga Muslim ba? No? Grabe. Ang Ilonggo mo man, parintitanan. Puta, no? Parintitanan, basta kapilido. Oo, si Kwan mo, si Angkol Kwan. Kilala ko to. Bis ka hindi, tikalon, gid. Mula siya. Parinti ba na? Ay, nalanggid. Wala siya. Nang may problema ka mo sa korte, mag-inform man ang Muslim. Ama, makaliw ako rin. Sasago na. So, punta sa korte. Akigod tong sheriff dito. Kilala nyo tong sheriff dito sa Tacorong. Tong dako nga tao man nga. Basta sheriff, si sheriff yan. Akig bala siya. Baliw. Pugabi ko dumudamo gid may kaso sa ila. Isa lang gali, no? Kay maggawas na ba, maghearing. Hara sila tanan mo. Duwa ka bunggo bala. No, dumudamo na sila. Ngira mo lang. Dito na disgrasya tong classmate ay senior ko. Ambal ko, relax ka lang ha. Relax ka lang. Disgrasya sa paglas. Nang lapit na Madides. May ara na tasang tulay nga dalawa lang duwa ka lane. Tapos guba pagid. Guba pagid. Na-disgrasya siya ang na-disgrasya niya teacher nga babae. Tapos daw ginhatod siya sang tatay niya, bata pa tong teacher. Disgrasya. Wala man na tong mga Muslim, tong dalawa. Pero siya tumba gid. Mayo lang kay may pinag-aralan tol. Ang dami na tol. Parang langgam. Nandun na lahat. Relax ka lang pre. Relax. Kulbaan siya daw. Kulbaan siya eh. Mabuti na lang tol yung lalaki, yung tatay ng babae. Sabi niya, huwag kang kabahan. Nandito ako. Sabi niya. Tapos, tingnan mo muna yung sarili mo kung may gas-gas ka. Yung motor, hayaan mo lang. Buti lang. Kaya kung iba pa to, tong mga wala eskwela, baw! Si Pablo pa lang ba yung liwat eh? Bahala ka da. Maano ka to? Hindi tani yung lugar mo. No? Hindi mo lugar mo. Grabe kita Muslim. Believe gid ko mo sinaba. Basta may trouble. Nandun sa batalyon. Pati ka. Pati ka. Ay. Grabe gid bala. Bots. Botnets or bots. Pareho lang po yan sila. Bot, short for robot. So, ibig sabihin, remote. Remote yung pagsira niya sa computer system mo. Yan. Sino ba yan? Pilipino, wala. Suguon mo personal tao. No. Zombie naman po, the infected computer. Part na lang to sa bot, yung nansisira. Pwede mo siyang i-control remotely. Yung sinisira mong computer, tawag naman zombie. Kapag marami na sila, botnet na siya. Collection of infected computers na yan siya.
And syempre, bother is a person who controls a botnet. A botnet ha? A botnet. Apo. Bother. Tandaan niyo po yan siya. Sinimplihan ko na lang para mas madali nyo maintindihan. Ang hahaba ng meaning ng mga yan eh. Yan. Again, bot is the robot that is remotely controlled. And zombie naman po is yung sinisira ng bot, ng robot na computer. Botnet collection, marami sila. Bother, nag-control sa botnet. Spyware, yeah. Be careful po sa spyware. Ano sinusulat mo, tol? Sa Leia? Damo ba? Yeah. Spyware. Yan. Sa spyware naman, ano naman yan siya? Remote din siya, pero monitoring lang. Yan. Alam nyo bang, guys, pag nagtatype po kayo dyan, nalaman ko lang din yan during cyber training seminar namin. Pati computer. Nare-record ng computer na yan kung anong mga pinang-type mo. Hindi dahil sa file na nakuha mo. Yan, nare-record niya yan siya. And even yung cellphone po ninyo, lahat ng saved photos dyan and videos, kahit dinilit nyo yan siya, nandyan na yan sa system niya yan. Opo. Kaya huwag talaga kayo maglalagay ng mga ibang contents na alam nyo masisira kayo sa cellphone po ninyo. Matatrace yan. And even, tandaan nyo po guys, nakalimutan ko ano yung title nun. Acquittal of a rape case through digital evidence. Opo, ano po yung nangyari doon? Nagkaroon po ng one night stand yung dalawa. Lalaki at saka babae. Nag one night stand sila. Itong lalaki may partner, yung babae wala. Ngayon guys, nag-text yung babae. No? Sabi niya, that was the most beautiful night of my life. Yan yung sabi ng babae. Makita, nakalimutan ko kasi yung title. Ngayon, yung lalaki, syempre one night stand. Syempre, loyal pa din siya kahit papaano daw sa kanyang partner. Pinang-delete niya. Diyan mo man malalaman kapag nang-delete yung tao, lalaki. Nang-delete, nang gumagamit ng incognito. Alarms na. Part na? Ngayon guys, gusto mag-repeat. Repeat order. Si ano part? Si babae. Ayaw nga nung lalaki kasi nga parang siguro nga mas ma-consider natin siya na hindi po siya choice nung lalaki kundi parang because of that opportunity siguro na may party-party lasing nagkaroon ng one night stand. Ngayon, gunursunada nung babae yung lalaki. Ayaw na nga nung lalaki. Tama. Ngayon, kinasuhan siya ng rape. Na kasi ayaw niya, so kinasuhan niya ng rape yung lalaki. Alam nyo guys, ang ginawa lang, ang defense ng lalaki is yung message. Eh, di ba wala na? Di ba wala na? Pinatrace po sa IT expert. So, ginamitan ng, inalaw niya na eh. Di ba? Winave niya na po yung privacy niya. Inalaw na ma-trace yung messages between him and her. And that was the only reason, guys, digital evidence and information na nangyari. The message, that was the most beautiful night of my life. That does not constitute rape. Bakit? Ginusto niya eh. Rape is, syempre, force. Diba? A woman or anyone without her consent or his consent. Kasi wala na pong gender po ang rape na yun. Diba? With carnal knowledge po siya. Eh, meron bang ganun? May puwersa ba? Pinilit niya ba? Hindi. The word itself, that was the most beautiful night of my life, ginusto niya po yun. So, spyware po. No, please. Secretly gather information on users without their knowledge and relay it to interested third parties. Kaya, sa akin, okay lang hindi nakalock yung Facebook ko. Kasi bakit? Wala naman sila makukuha.
Yan. Yung mga babae guys, lalo kayo kasi kayo palagi yung biktima ng ganito. Yung ginagamit yung picture, tapos yun yung ilalagay nilang profile sa mga account, tapos pretending to be you. Yan sa identity theft. Oo, mas okay guys na ang gawin nyo is i-lock nyo yung yung mga accounts niyo. Para di po basta-basta nakukuha yung information ninyo. Di ba kapag nakalock, hindi mo siya ma-click? Di ba hindi mo siya ma-click? Opo, ganun ang gawin ninyo sa account po ninyo. Oo, maraming stalkers actually. No? Okay lang naman sana kung for viewing purposes. Ang problema, if it is not, ginitaan sika. Ginitaan, nga pakak. Pakak. Ano yan sa kamansi? Kamansi sa Ilonggo, no? Ano na sa Muslim, tol? Kamasi. Puta layo sa Ilocano ba? Pakak. Kamasi? Kaya pala dun sa Kamasi, puro ganyan. Yun sa unang parts ang barm. No, hindi ko mag-iintindi. Ang Kamasi is Ampatuan. Sa unahan niya, Mau. Di ba? Hindi ko kaintindi. Ha? Ang Mau, Lain. Amo kanina hindi ko kaintindi dira sa Esperanza Banda. Una, Ampatuan. Di ba? Tapos mag-Mau. Tapos mag-Ampatuan na naman. Ano naman? Nga geography man. Nandira. Damo dira sa nga po sinabi. Amo na nga Kamasi gali. Na diba tol? Kamansi. Kamasi. pati kahoy ba? joke lang po. Kasi bala masalvage na diyaw. Hindi pala natin nga. Wow! Konsumo sa Christmas! joke lang po. Times. Keyloggers, guys. Yan, yung sinasabi ko, guys. Pag part na yan ng spyware, guys, lahat ng tinatype mo dyan, pati sa cellphone, nalalag niya. Grabe nga mga utok, no? Kung paano nila gawin yan. Record every keystroke of the user and report this information back to its source. Lahat ng tinatype mo, guys, nare-record. So, kung may spyware na yan dyan, nako, patay. Lalo na kapag financial institution ka nagtatrabaho, tapos ang tinatype mo is about money, about account numbers, wasak ang Pokemon. Kuha gina nila. And gagamitin po nila yan as information. Sniffer naman po, from the sniff, no? A type of software that is used to monitor and analyze network, but can also be used to collect individuals' username, no? Passwords, and other personal information. Sir, ano pong dapat gawin? Okay. Siyempre, as isa sa mga naka-attend ng seminars, guys. Do not install third-party security app sa cellphone nyo. Kung ano po yung security app ng cellphone nyo, yung ginagamit nyo pang clean, yan, yung pang tanggal ng mga virus, whatever, yung scan mo yung cellphone mo. Kung ano yung built-in ng cellphone mo, yan lang ang gagamitin mo. Huwag kang mag-i-install ng other third-party na ganyan. Bakit? Malibog ang imo nga cellphone. No, kung anong gamiton niya nga security system. Ha, please. Huwag kang maggamit ng ibang mga security system na pang-bura mo or pang antivirus mo sa cellphone mo. Yan ang dahilan kung bakit nahahack din minsan ang cellphones, guys. Promise. Kita nyo, bakit yung Facebook mo, nakikita na? Nagsisend na ng mga malicious posts, di ba? Sino nakatry? Wala pa naman? May nakatry na? Facebook na hack? Wala pa man. Susunod. Social engineering. Ano naman yan siya? Making direct contact with someone, usually by phone or email.
Kadalasan yan, mga tigulang ang nabibiktima, guys. They want to gain your confidence and usually pose as a customer service agent so that someone gives the necessary information needed. Katulad nung natawag sa akin, Sir, sabi niya, this is this is Joperson Pablo, sir. Speaking, sabi ko ganyan. Sir, ipapadala na po namin yung credit card nyo from BDO. Sabi ko sa kanya, hindi mo na ako nag-apply ng BDO credit card. Ba't kayo papadala? Hindi sir, mayroon po talaga kami papadala. Huwag niyo pong ipadala. Hindi po ako nag-apply ng kahit na anong credit card sa kahit na anong banking institution. Never. Guys, mayroon pong ganyan. Kapag nalaman niya po yan, this is for free, mga ganyan-ganyan yung sasabihin. Ever. At, sino may credit card? Sino na may credit card dyan? Pag nag-credit card po kayo, lalo babae ha, siguraduhin yung impormasyon. Hindi yung pa-credit card kayo para sumunod kayo sa uso. Wag ha. Kasi pagka hindi mo po alam lahat ng detalye ng credit card na pinapakuha sa iyo or kinukuha mo sa isang bangko, yun pala, sasabihin, sir, wala pong charge. Para bang nagbayad ka lang and then for a month, kung ilan yung nagamit mo sa credit card mo, yun lang yung babayaran mo. At tapos magtataka ka sa susunod, ang dami mo na palang utang, dami na nagte-text tayo. No, please. Alamin nyo ng mabuti, aralin nyo na muna ng mabuti kung gusto nyo mag-credit card. Kung kaya nyo lang naman siyang i-cash, guys. Kung kaya nyo lang naman siyang gamitin yung debit card ninyo, hindi yung credit ha, debit card. Yan. Okay yun. Kaysa yung mga credit card na yan. Once they gain access to an account, they can sell your information or secure accounts in your name. Opo, mayroon po kasi talagang sinabi si ganito na bid na ganito from a bangko na kailangan nyo po daw sabihin yung account niyo para po mabigyan, malagyan ng freebies na 10,000 per month. Na-persuade ka na ngayon, edi binigay mo din. Nako po, yun na po pala. Kaya yung iba, guys, kung bumili daw nga kayo ng bag, sabi na kasi pa-advance na po yung technology natin. No? Ang tatandaan nyo, ang bilihin nyo po na bag na ngayon is yung hindi po ma-scan. Kasi may mga na-scan. Nakalimutan ko yung bag ko na isa eh. Yun, RF, basta ganun. Yung may protection, RFID. Hindi yun naman RFID, basta ganun. Yeah. And then, last for this, uwi na tayo. Kailangan kong umuwi guys, may klase ako. Please. At least naumpisan natin. Tomorrow, matapos natin yan siya, and then maumpisan natin ang fundamentals. So, pag natapos natin ang fundamentals bukas, matik yan siya. Sa last day natin, sa next week na Saturday, tapos na natin ang Specialized Crime Investigation 1 and 2. At least natapos natin. Ang technical English, ibigay ko lang yung notes. Para mabasa ninyo. At very self-explanatory lang naman yun. Noun, pronoun, verb. Gano'n. Tapos, part. Grabe naman. No? Alangan ito, look ko pa na sa inyo. What is a noun? What is a pronoun? Grabe naman. Tapos, part ng affidavit. Part ng affidavit. Yan lang siya. So, cyberstalking. Yan. Minsan, yung mga kababaihan natin, they allow themselves din naman. Hindi kayo ha. They allow themselves to be stalked by other people din kasi. It's because of the photos they are posting and so on and so forth. Involves online harassment where the user is subjected to a plethora of online messages and emails. And then the cyberstalker knows their victim and make the person feel afraid or concerned for their safety. Paano po yan siya guys? Kadalasan po yan, yung mga nasendan po ninyo ng sensitive photos or documents po. So wag talaga, kahit pa sa boyfriend din nyo, wag kayo mag-send. Baka gamitin niya yan sa inyo pang blackmail sa sunod. And that is what we call cyberstalking. Okay. No? Please. Okay? Sige. Tomorrow again, early lang po tayo, 8:30. Sige, bigyan tayo din ng palugit. 8:30 tayo mag-start para mas marami tayong matapos bukas, ha? Sige, thank you very much. Tomorrow again.